ay nauuko lamang po sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At sa mga suti minamahal, tayo po lahat ay tumayo at minamahal, ating mabigyan ang galang, ang salita ng mahal na Panginoon, ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, na ito po ay dadalhin ng ating pong beloved preacher, Kuya Jojo Abad. Praise the Lord. Praise God. God bless you po, ating beloved preacher, Brother Richard. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Luwalatin po ang dakilat banal na pangalan ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Kahabagan tayo ng ating dakilang Diyos. Mapagpala po naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus. The name above all name, there is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in Thy name. We believe in Thee, we trust in Thee, there is Jesus. Leading prayer for beloved honorable Pastor, Lord, we pray. Anoint the words, O God, put the words in my mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang, balakid sa aming pakinig. Cast out right now, demons of doubts and unbelief, demons of destruction, in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak, yung palakpak na para sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Shout hallelujah! Shout amen! Shout praise the Lord! Palakpakan po muli natin ang ating dakilang Diyos at luwalhatiin po ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord, beloved Evangelist Waldistrad Almeda, beloved Assistant Pastor Elina C. Almeda, love also and respect to the beloved children, whole blessed Almeda family, sa mga anak, apo at manugang ng ating kagalang-galang na pastor, at sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran na narito ngayon, mga minamahal, salamat sa pag-iingat ng ating mahal na Panginoon sa inyong paglalakbay, sa inyong pagdalo. Kayo po ay payapa at ligtas na nakarating sa lugar na ito pang sama-sama nating purihin at luwalhatiin ang dakilat banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo at sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe na patuloy pong umuantabay at sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoong Kristo, ang biyaya at ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon sa inyo po nawa. Lahat ng pagpapala at biyaya ng Diyos ay sumagana sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa lahat po ng mga katuwang sa banal na gawain ng Diyos, beloved co-workers, beloved co-preachers, sa lahat ng ating beloved choir members, mga minamang ating musician, at sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe na patuloy pong sumusubaybay, pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Diyos. At sa mga oras nito, mga minamahal, tayo na pinadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain, ang ating pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoong Kristo, na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa, ating pong handa, ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating mga Biblia, lalo tigit sa lahat, minamahal, ihanda po natin ang ating mga sarili. And let's talk about the subject, waging war inside us. Waging war inside us. Yung sa Tagalog, ito po ay digmaan sa loob natin. Waging war inside us. There is waging war inside us. Meron pong digmaan, gera, in other words, sa loob natin. Amen? War in between flesh and the spirit na nasa atin, mga minamahal. Meron pong digmaan. That's why we need to understand that a Christian life is not a playground. Amen. It is a battleground. Say amen. Yung buhay Kristiyano, this is not a playground. A Christian life is not a playground. It is a battleground. Dapat po nating maunawaan, malalim na pangunawa ang dapat nating mangkin. Ng paglilingkod, ang buhay Kristiyano, hindi po ito laro. Say amen. Kailangan sincero ang ating paglilingkod. Dahil ang ating kaawa, yung opponent natin, yung adversary natin, hindi siya nagbibiro. Si Satanas, hindi siya nagbibiro. Siya po'y seryoso na tayo po'y dalhin sa impyerno. Ha? Kaya, Christian life is not a playground.
isipin po nating mabuti ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ito po'y hindi laro. Ito po ay battleground. Tayo po'y nasa battleground, mga minamahal. Kaya hindi tayo pwedeng gawin nating biro ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kailangan sincero ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kailangan dibdiban ang ating pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. To make us worthy, para gawin tayong kaaya-aya, karapat-dapat, mga minamahal, sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit ko po nasabi ng paglilingkod ay hindi biro? Dahil ang kaaway ng Diyos, si Satanas, siya po ay sincero sa kanyang misyon. Hindi po siya nagbibiro. Amen. Alam po ninyo ang misyon ni Satanas, ang dalhin tayong lahat sa impyerno. Ang ibulid tayo sa init ng apoy ng impyerno. Hindi siya nagbibiro sa kanyang misyon. At walang humpay, 24/7, kanya pong mga minamahal, dinireceive ang maraming tao. Para ang tao'y mahulog sa kamay ng Diyos at ang mga kaluluwa nito ay kanyang maging pag-aari at sila'y mapahamak sa init ng apoy ng impyerno. This unending torment, unending torture, unending sufferings po. Yung mararanasan ng mga taong mga minamahal, hindi magiging sincero. Mga Kristiyanong hindi magiging sincero sa kanilang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mapapahamak sila. Sapagkat ang kaaway ay hindi nagbibiro. Sa sincero upang tayo po ay ibulid sa init ng apoy ng impyerno. Gagawin po niya at all cost, gagawin po niya ang lahat. Sa amen. Gagawin ang lahat ng kaaway upang tayo po ay mapahamak. Gagawin ng kaaway ang lahat upang tayo po ay maibulid sa init ng apoy ng impyerno. Himuon niya ang tanan. Aron ang atong kalag, ang padulngan ini mao ang kalaglagan. Say amen. Gusto sa kaaway, laglaguntang tanan. Kaya, siya po'y maniguro, gagawin po niya ang lahat upang tayo po ay mapahamak. Lahat ng tukso gagawin ni Satanas. Lahat ng hadlang gagawin ni Satanas. Lahat, mga minamahal na pwede niyang magawa, ay gagawin niya para lang tayo mapahamak. Kaya hindi biro ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Kapag magpabanjing-banjing ka lang, kapag maging pabaya ka sa prayer, kapag maging pabaya ka sa pagdalo, maging pabaya ka sa paglilingkod, maging pabaya ka sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, huwag kang umasa ng langit. Amen? Amen. Kaya dapat dibdiban ang paglilingkod. Seryoso ang paglilingkod. Langit ang pupuntahan natin. Hindi tayo mamamasyal lang sa Luneta Park. Say amen. Hindi tayo mamamasyal lang sa pasyalan. Langit ang pupuntahan natin. Alam ni Satanas ang lugar ng langit dahil galing siya doon. Alam niya ang langit na doon ang kapayapaan. Kapayapaan na walang katapusan. Alam niya ng lugar ng langit, mapayapa ang lugar ng langit. Walang kasing rikit, walang kasing ganda, walang kasing mga minamahal, ganda ang kaharian ng langit. Hindi pa ito may kukumpara sa mga lugar dito sa ibabaw ng lupa. Pagsamasamahin pa natin ang napakagandang lugar dito sa lupa, hindi pa ito may kukumpara sa rikit at kagandahan ng langit. Lugar kung saan doon tayo dadalhin ng mahal na Panginoon upang maranasan natin ang pangako at katuparan ng pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Amen? Itinapon siya galing sa langit dahil sa kanyang pagmamataas, sa kanyang pagmamapuri, sa kanyang pagiging palalo, mga minamahal. Amen? Kaya tayo po, mga minamahal, ay maging sincero sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. A Christian life is not a playground. It is a battleground. When you have come to Christ, you enlisted yourself to spiritual battle. Kapag lumapit ka sa Panginoon, once na lumapit ka sa Panginoon, once na isuko mo ang buhay mo sa Diyos, once na maglingkod ka sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ipinalista mo yung sarili mo sa isang digmaan. You enlisted yourself in a battle. Mga minamahal, linista mo ang sarili mo dahil ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, ito po ay spiritual warfare. Amen. Kailangan maging sincere tayo, maging prayerful tayo. Kasi kapag hindi tayo maging prayerful,
maging pabaya tayo sa paglilingkod, madali tayong sirain ng kaaway. Madali tayong wasakin ng kaaway, mga minamahal, kapag maging pabaya tayo. Kaya nga po, mga minamahal, salamat sa ating mahal na Panginoon na meron tayong kagalang-galang na pastor, mga manggagawa na araw at gabi na nanalangin para sa atin, walang humpay na nagtuturo, nagpapaalala, ipinapaunawa sa atin kung ano ang dapat nating gawin upang sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon, tayo po'y karapat-dapat na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Bagamat wala silang sweldo, wala silang sahod. Amen? Pero mainit na nagtuturo, mainit mga minamahal na ngaral, yan po'y pag-ibig sa mga puso ng mga mangaral na kahit minsan tinutulugan natin ang preaching. Amen? Minsan, inuuna pa natin yung kwentuhan kaysa makinig ng salita ng mahal na Panginoon. Binabaliwala natin minsan ang pangangaral ng Diyos. Pero yung mga preacher natin, they are so dedicated para mag-remind sa atin, para magturo sa atin, para magpaunawa sa atin ang salita ng Panginoon. Dahil yun ang trabaho namin. Ayaw namin dumating ang araw ng aming kaluluwa itapon sa impyerno dahil hindi kami nagngaral ng buong puso. Dahil hindi kami nagturo ng dapat naming ituro. Kaya para wala kaming sagutin sa inyo, matapang kaming nangangaral ng salita ng Panginoon. Ipinapangaral namin kung anong tama, kung anong totoo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. We enlisted ourselves in battle once na tayo po'y lumapit sa mahal na Panginoon. Kaya kapag ibigay mong buhay mo sa Diyos, noon hindi ka pa naglilingkod sa mahal na Panginoon. Easy-easy ka lang. Madali lang ang buhay dahil hindi ka naglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero nung isinuko mo ng buhay mo sa Diyos, binabantayan ka na ng kaaway. Ha? Binabantayan ka ng kaaway dahil ayaw ni Satanas mapunta ka ng langit. Ayaw na si Satanas na maging tagapagmana ka ng buhay na walang hanggang. Kaya magtataka ka, ngayon na naglilingkod ka na, bakit ang hirap ng paglilingkod? Bakit? Kung kailan nakilala natin ang Panginoon, mas bumigat ang pagsubok, mas lumalim yung ating mga struggle sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil binabantayan tayo ng kaaway. Kaya kapag hindi ka maging prayerful, maging pabaya kang Kristiyano, tatamad-tamad ka sa pagpupuri, ikinatatamad mo ang pagdalo sa gawain, mga minamahal, in the end, ikaw din ang mapapahamak. Ikaw din ang aani ng bunga ng iyong kapabayaan. Dahil ang kaligtasan individual, minamahal, hindi tayo pwedeng iligtas ni naman. Ang kaligtasan natin ay nakadepende sa ating pagsusumikap. Hindi ka maliligtas ng nanay mo. Children's choir ka, hindi ka maligtas ng nanay mo. Youth choir ka, hindi ka maligtas ng nanay mo. Hindi ka maligtas ng kapatid mo. Mga minamahal, o nino man, maliligtas ka sa sarili mong pagsusumikap. Kaya kung may impyerno ka, kung mapahamak ka, wala kang ibang sisisihin. Ikaw din. Sarili mo din ang sisisihin mo. Dahil nagpabaya ka. Kaya ka napunta ng impyerno. Pero alam po ninyo ang pinaka nakakalungkot? Kapag mapahamak tayo at mapunta tayo ng impyerno, kahit anong gawin nating pagsisisi, ang ating paghingi ng pagsisisi ay wala na pong mga minamahal kahalagahan. Wala na pong kwenta yung ating pag-iyak sa impyerno. Wala na pong kwenta yung ating pagsisisi. Yung paghingi natin ng tawad kapag tayo po'y nandun na sa impyerno ay wala na pong halaga. Amen? At make it sure, kung gusto mo ng langit, doblehin mo yung iyong pagsusumikap. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Once na maglingkod ka sa Panginoon, automatically experience struggle. Amen? Dahil pag maglingkod ka sa Panginoon, at maghari sa iyo ang Holy Spirit, ha? Once na maghari sa iyo ang Holy Spirit ang magbibigay sa iyo ng wisdom, knowledge, understanding, karunungan, kaalaman, pangunawang spiritual. Mga minamahal, lalalim yung consciousness mo, lalalim yung awareness mo regarding sa standard ng ating mahal. Noon kasi hindi natin alam ang standard ng Diyos. Wala tayong pakialam. Say amen. Diba? Sino ba sa atin ang may pakialam sa utos ng Panginoon? Sino ba sa atin ang may pakialam sa standard ng Diyos? Sino ba sa atin ang
mga minamahal, may pakialam sa holiness ng ating mahal na Panginoon, sa utos ng Diyos. Wala ni isa sa atin, wala tayong pakialam sa standard ng Diyos. Amen. Pero start from the very beginning, na isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Ang Holy Spirit ay pumasok sa iyo, naghari sa puso mo at sa isip mo, yung Holy Spirit nagbigay sa iyo ng karunungan, nagbigay sa iyo ng kaalaman, mga minamahal, lumalim po yung awareness natin regarding sa standard ng Diyos. Lumalim yung consciousness natin regarding po, mga minamahal, sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pilit nating iniingatan ang ating sarili. Amen? Na hindi tayo makalabag sa utos ng Diyos. Say amen. Di ba? Nagsusumikap tayo. Say amen. Nagsusumikap tayo na maglingkod. Kaya, mga minamahal, once na maglingkod ka sa Panginoon, mga minamahal, automatically, you experience struggle. Amen. There is waging war, tug of war inside us. Amen? Gera, halos araw-araw may gera sa loob natin. Gusto ng Holy Spirit, gusto ng consciousness natin, ng awareness natin, gusto nito na lumakad tayo sa kalooban ng Panginoon. Gawin kung anong tama, gawin kung anong nararapat, gawin kung anong kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pero alam po ninyo, mga minamahal, kung mabuti ang desire ng ating mga kaluluwa, ng ating espiritu, taliwas naman ang desire ng ating mga laman. A war in between physical desire and spiritual desire. Merong digmaan. Yung gusto ng espiritu, ayaw ng ating katawan. Yung gusto ng ating katawan, ayaw ng ating espiritu. There is waging war inside us. Say amen. Na-experience niyo ba yung ganitong pakiramdam? Alam ko po, nararanasan ninyo ito. Dahil ang inyong abang lingkod, nararanasan ko yung ganitong pakiramdam. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. In Matthew chapter 26, verse 41, basahin natin sa English version pagkatapos yung Chabacano natin. Praise the Lord. English version at saka Chabacano. Ako nang babasa ng Tagalog. Praise the Lord. From the book of Matthew chapter 26 verse 41. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Amen. Aquí na libro de Mateo na kapitulo 26 na kapitulo 41 tabla. Está despierto y reza para hindi ustedes ay caen na tentasyon. Kay el espíritu decidido, pero el cuerpo maluya. Praise the Lord. Amen. Diba? Ang espiritu decidido. Spirit is willing. Say amen. Yung Holy Spirit na nasa atin, because we are convicted by Holy Spirit. Dati-rati, evil spirit ang nasa atin. Pero start from the very beginning na isinuko natin ang buhay natin sa Panginoon. Isinuko mo ang buhay mo sa Diyos. We are led by the Holy Spirit. We are guided by the Holy Spirit. Amen. Amen. Yan pong nagpapatunay, yung Holy Spirit ang nagpapatunay na tayo po'y anak ng Diyos. Yung Holy Spirit ang nagpapatunay na tayo po'y tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Yung Espiritu ang nagpapatunay na tayo po'y pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang selyo. That is the seal of our redemption to prove that we are saved. Yan po'y patunay na tayo po ay ligtas na. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, be watch and pray. Be vigilant. Be watch and pray that you may enter not into temptation. Manalangin kayo. Ibig sabihin, ang Kristyano, kailangan prayerful. Say amen. Hindi magpipray ka lang kapag kakain. In all times, kailangan ng Kristyano, be vigilant.
Be prayerful. Dahil yun ang sabi ng Biblia, be watch and pray that you may enter not into temptation. Manalangin kayo, magbantay kayo, upang hindi kayo mahulog. So kung hindi ka maging prayerful, amen, madali kang mahulog sa tukso, madali kang mahulog sa pagkakasala. Say amen. Wala kang sapat na lakas to overcome weaknesses, to overcome mga minimal temptation. Dahil hindi ka mga minimal prayerful. Wala kang sapat na kapangyarihan to overcome, to conquer temptation. Dahil wala kang sapat na lakas eh. Dahil nandun ang kalakasan ng Kristiyano sa pagpananalangin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yung pananalangin natin, dyan po lumalalim yung commitment natin sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Yung Kristiyanong maaga pang gumigising, maaga pang nananalangin, mga minamahal, may taglay silang kalakasan sa gitna ng tentasyon. May taglay silang kalakasan sa gitna ng pagsubok. Sila yung mga Kristiyanong mananatiling nakatayong matatag kahit dumadanas ng kahirapan dahil ang panalangin nila ang siyang nag-iingat sa kanila. Yun po ang proteksyon natin, yun ang baluti natin, yun ang shield natin. Si Daniel, na man of prayer, grabing pagsubok ang kanyang dinanas. Pero si Daniel, nanatiling prayerful. Kahit nasa gitna ng problema, gitna ng kahirapan, gitna ng mabigat na suliranin, mga minamahal, pilit na ilinalapit ni Daniel ang kanyang sarili sa magitan ng pananalangin. Dahil ang totoong Kristiyanong umiibig sa kanyang kaligtasan, ayaw na malayo sa Panginoon. Ang gusto nila ay manatili yung kanilang intimacy, yung kanilang closeness sa mahal na Panginoon. Yun po ang gustong-gusto ng Kristiyano, yung madali niyang maramdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya si Daniel, ayaw niyang malayo ang Panginoon dahil kapag malayo siya sa mahal na Panginoon, lalayo ang pag-iingat ng Diyos, lalayo ang presensya ng Panginoon, lalayo ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. O tingnan mo, kung si Daniel naging pabaya sa prayer life niya, di sana nung itinapon siya sa lungib ng leon, kinain siya agad-agad ng leon. Pero sabi ng Biblia, si Daniel iningatan ng kanyang pananalangin. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Inamoy-amoy lang siya ng leon. Pero hindi siya sinakmal, hindi siya kinagat ng leon. Although, yung mga leon na yon ay gutom na gutom, ilang araw na pong walang pagkain, na dapat sana'y kakainin agad-agad si Daniel. Pero tinikom ng mga anghel ang bibig ng leon at siya'y iningatan ng ating dakilang Diyos. What is the reason? Ano ang rason? Si Daniel, punong-puno ang kanyang puso ng pananalangin sa mahal na Panginoon. Be watch and pray that you may enter not into temptation. Spirit is willing, but the flesh is weak. Mahina ang ating laman. Gusto ng Holy Spirit, babangon tayo ng maaga para manalangin. Gigisingin tayo ng Holy Spirit. 4:00 na anak, bumangon ka na. Magpuri ka na, manalangin ka na. Amen? But the flesh is weak. Mas gusto nating matulog na matulog. Amen? Amen? Pero kinakausap tayo ng Holy Spirit na bumangon. Kinakausap tayo ng Holy Spirit, anak, bumangon ka na, magpuri ka na, manalangin ka na. Amen? Pero, mag-alarm pa kunyari. Kaya 4:00, gigising na. Alarm. Parang 4:00 gising na, magpupuri, mananalangin. Sus, pagtunog ng alarm, pinapatay agad. Amen. Balik uli sa pagtulog. Paggising, mga minamahal, 6:00 na, 7:00 pa, 7:00 na. Mas mainam pa yung manok eh. Yung tilaok ng manok, 4:00 ng madaling araw, yan ang kanilang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan na unahan pa tayo ng manok. Say amen. Be watch and pray that you may enter not into temptation para hindi ka mahulog sa tukso. Amen? Maraming tukso ang kaaway sa buhay natin. Tinutukso tayo sa babae kapag lalaki ka. Kapag babae ka, tinutukso ka sa lalaki. Amen? Tuksuhin ka ng pera.
Tuksohin ka ng pride. Maraming tukso ang ginagawa ng kaaway. What is the purpose? To fall us into sin. Para ihulog tayo sa pagkakasala. Dahil alam nga, we are totally condemned kapag tayo po ay magumon, tayo po ay maalipin, tayo po ay mapagtagumpayan ng kasalanan sa ating mga puso. Kaya gustong-gusto ng kaaway, magkasala ka. Gustong-gusto ng kaaway, huwag kang maging prayerful. Amen? Gusto ng spirito, manalangin. Pero yung katawan natin, mahina. Gusto matulog lang na matulog. Amen? Gusto ng spirito sa atin, mag-alay tayo ng pag-aayuno. Pero yung katawan natin, gusto lang kumain ng kumain. Amen? Alam na natin na kailangan na mag-ayuno. Dahil nanlalamig na tayo, nalulupay-pay na tayo, nalulumo na tayo. Kain pa rin ang kain ng Kristiyano. Amen? Spirit is willing, but the flesh is weak. Gusto nating, ang Holy Spirit, Sabado pa lang, kinakausap na tayong dumulo. Kaya nga minsan, yung mga kapatid, Brad, bakit hindi ka nakadalo? O kaya tatanungin mo, Brad, dadalo ka ba ngayon? Hala, linggo pa lang ngayon? Wow. Ha? Linggo pa lang ngayon? Jesus name. Nung klasik ang Kristiyano, hindi mo alam na linggo na pala? Amen? Di ba? May ganun eh. Brad, dadalo ka ngayon? Hala, Sabado pala. Nagulat pa eh. Say amen. Alam po ninyong tinatandaan ng Kristiyano kung ano? Yung araw ng pagsamba. Hindi niya yan nakakalimutan. Dahil Sabado pa lang, kinakausap na tayo ng Holy Spirit. Diba? Dumalo ka bukas. Gawain bukas. Say amen. Eh, imposibleng makalimutan mo na linggo na. Ha? Siguro sinasadya mo yung amnesia. Sinasadya mo siguro makalimot, pero imposible na makalimutan mo na gawain na ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang sabi rito, many Christians decided to stop serving the Lord. Why? Because of too much guilt in their heart. Maraming Kristiyano ang nagde-decide na huminto na lang, tumalikod na lang sa paglilingkod sa mahal na Panginoon dahil sa grabing guilty sa kanilang mga puso. Amen? Dahil bilang Kristiyano, mga minamahal, nabuksan na po yung ating awareness, yung ating consciousness, nalaman na natin yung standard ng mahal na Panginoon. Amen? Pilit nating pinagsusumikapan na masunod kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong. Dahil gusto nating mamuhay ng may kabanalan, gusto nating maging karapat-dapat, gusto nating maging kaaya-aya sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Kaya iniingatan natin ang ating sarili, mga minamahal na hindi magkasala. Pero sometimes, sa grabe nating pag-iingat, nagkakasala pa rin tayo. Amen. There's nobody perfect. Sabi ng Bible, no one righteous, no not one, walang matuwid, wala kahit isa, walang perpekto. Mga minamahal, kahit isa, lahat po tayo nagkakamali. Even I, in my own, meron akong weaknesses, hindi lang isa. Mga minamahal, amin, lahat tayo ganun. Meron tayong kanya-kanyang mga kahinaan. Kaya, although na grabe yung ating pagsusumikap, grabe yung desire ng ating mga puso na maging perfecto sa harapan ng Diyos, masunod ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. But there are instances in our life na tayo po ay nahuhulog sa temptasyon. Tayo po ay nahuhulog sa pagkakasala. Say amen. Kaya nandun yung grabing struggle natin. Dahil nalaman na natin yung standard ng Diyos, nabuksan na ang ating awareness, ang ating consciousness regarding sa batas ng Panginoon, regarding sa standard ng ating mahal na Panginoon. Pero mga minamahal, punong-puno ang ating puso ng pag-aasam na maging matuwid, maging kaaya-aya. Pero merong instances sa buhay natin na tayo po'y nahuhulog sa pagkakasala. Binubulangan tayo ng kaaway.
huwag ka nang magsisi, hindi ka na patatawarin, huwag ka nang dumalo dahil nagkasala ka, nagkamali ka. Pero meron pong malakas na kapangyarihan, mga minamahal na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Although na tayo po'y nagkamali, although na tayo nagkasala, sa kabila ng tayo po'y nagkukulang, patuloy pa rin nating ilinalapit ang ating sarili sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Dahil alam natin na kailangan natin ang pagpapatawad ng Diyos. Kailangan natin ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. You're only human. Human, sometimes we fall, sometimes we stumble. Say amen. We fall, sometimes we stumble. May mga ups and downs sa ating mga buhay. May mga times na nafe-failure tayo, mga minamahal, sa ating paglilingkod. Pero wag natin pakinggan ang bulong ng kaaway na huminto, hindi lumapit sa mahal na Panginoon. Yan ay pandaraya. That is deception. Deception po yan. Ang gusto ng mahal na Panginoon, kahit nagkukulang ka, dumalo, kahit nanghina ka, magpuri, kahit ikaw ay nagkasala, ikaw ay mga minamahal na pagtagumpayan ng iyong kahinaan, manalangin pa rin, dumalo pa rin sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa gawain ng Diyos, doon tayo marirelief, doon natin maramdaman, mga minamahal, yung restoration ng ating panibagong kalakasan na galing sa ating mahal na po. Yes, we are weak. Mahina tayo bilang tao. Say amen. Huwag tayong magmapuri na malakas tayo. Kahit gaano pa tayo kahaba manalangin, we are weak. Kahit pa tayo palaging manalangin, we are weak. Kahit palagi tayong mag-ayuno, we are weak, mga minamahal. Aminin natin na tayo po ay mahina. Dahil the more na ina-accept natin na tayo po ay mahina, nandun ang kalakasan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. The more we are weak, the more na binibigay sa atin ng Panginoon ang kalakasan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo makaabot ng langit sa ating saganang ating lamang, mga minamahal, kung walang tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nito, dumadalo ka sa gawain. Ginagamit ka sa gawain. Nagpupuri ka naman. Napupuspos ka naman. Sometimes, tanong natin ito eh. Pero bakit nagkakasala pa rin tayo? Ha? Grabing puspusan. Grabing kapaspusan. Pero nagkakasala pa rin tayo. Mga minamahal, alam po ninyo, tayo po ay nasa vessel, itong ating katawan. Ito po'y sinful. Ang katawang ito ay makasalanan. Say amen. Kaya kahit anong gawin natin, may mga instances sa buhay natin na magkakasala tayo. May mga time na na-overcome natin yung temptasyon. May mga overcome na napagtatagumpayan natin yung tukso. Say amen. Say amen. Di ba may mga tukso? Pero grabe yung ating kagalakan. Grabe ito yung ating mga minamahal pagpapasalamat sa mahal. Galak na galak ang ating mga puso. Once we overcome temptation that comes in our life, masaya tayo, galak na galak tayo, parang ang tapang-tapang natin dahil grabing tukso. Amen? Kagaya ng isa nating kapatiran. Pumunta siya sa isang handaan dahil siya po ay opisyal ng barangay. Nakita siya doon ng kanyang mga kumpari. Sabi ng kanyang mga kumpari, uminom ka. Tuba. Pag pumunta siya sa meeting, nakabarong pa rin siya, mga minal, para formal. Amen? Dahil asin tayo ng sanlibutan ito, liwanag tayo ng sanlibutan ito, kailangan ipakita natin yung ating formalidad. Amen? Sa idumalaw, mga minamahal, sabi ng kanyang kaibigan, pare, inom. Pag hindi ka uminom, ibubuhos ko ito sa iyo. Amen? Sabi ng kanyang kupari, pag ibuhos sa akin, yung damit kong barong, na kulay puti, magkukulay tuba ito. Pero ang sabi niya, bahala ka. Kung gusto mong ibuhos yan sa akin, pero hindi talaga ko iinom. Bahala ng mga minamahal, madagtaan yung aking puting barong. Ariel lang ang katapat niyan. Totoo nga po, mga minamahal, lalaban lang. Pero yung kapag siya'y mahulog sa tukso, mababahiran ang kanyang pagiging Kristiyano. Amen. Pag mabahiran ang kanyang pagiging Kristiyano, paano pa siya makakashare? Amen. May kapatiran na di ko lang sabihin ang pangalan sa lugar, dumadalo sa gawain. Pero nakikipag-inuman. Alam po ninyo,
ang kanyang kinakanta doon, mga Christian song. Hallelujah. Kristiyano na, umiinom pa, pero ang kinakanta, Christian song. So, paano magiging asin? Paano magiging liwanag na ang kanyang pagiging Kristiyano ay nabahira na ng kasalanan? Paano maniniwala yung mga tao sa kanya na siya'y totoong lingkod ng Diyos, naglilingkod sa mahal na Panginoon? Kung mga minamahal sa paningin ng maraming taong makasanlibutan ay walang pagkakaiba ang kanyang buhay sa kanila. Amen? So, paano tayo makakaakay ng kaluluwa? Paano natin madadala ang ating mga kaibigan sa paanan ng Diyos? Paano natin, mga minamahal, may papakita ang liwanag ni Kristo kung tayo mismo sa gitna ng mga taong makasanlibutan ay sumasayaw sa kanilang tugtugin? Ang sayaw nila ang siyang sayaw natin. Kaya makita mo, napakaraming tukso. Romans chapter 7 verse 18 up to verse 20. Kindly po. Amen. From the book of Romans chapter 7 verse 18 to verse 19 to verse 20. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good things. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. For the good that I do not, but the evil which I would not, that I do. Now if I do that I would not, it is no more that I do it, but sin that dwelleth in me. Amen. Kindly, sa Bacano. Aquí na libro de Roman, Kapitulo 7, versikulo 18 to 20. 18 hasta 20, tabla. Y bien sabe yo que no hay cosa bueno adentro conmigo. Quiero cosa bueno adentro conmigo, quiero yo decir, adentro del mal naturaleza del cuerpo, kay más quinta puede yo desear para hacer el bueno, pero hindi yo ta puede hacer. Entonces, en vez hacer yo el mga cosa bueno que quiere yo hacer, ta sigue yo hacer el mga cosa que no quiere yo hacer. Y si ta hace yo el mga cosa yo no quiere yo hacer, entonces hindi yo el quien ta hace con esos, sino el pecado que ta viví adentro conmigo. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sa verse 18, sa Tagalog, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa matuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Sapagkat ang pagnanasa na nasa akin, datapat ang paggawa ng mabuti ay wala. Yung kanyang puso, sabi ni Apostol Pablo, ay punong-puno ng pagnanasa sa paggawa ng mabuti. Amen. Yung puso niya punong-puno ng pagnanasa ng manalangin. Yung puso niya punong-puno ng pagnanasa ng magpuri. That is good things, mabuting mga gawain. Ay yung puso niya punong-puno ng pagnanasang dumalo. Naaalala niya na gawain, yung puso niya punong-puno ng pagnanasang dumalo, magbigay, magtapat, magpuri, gumawa ng kalooban ng ating yun ang laman ng kanyang puso. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. In verse 19, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig, ang siyang aking nagagawa. There's waging war. There's a tug of war inside him. Inside the heart of Apostle Paul, there's waging war, tug of war. Nag-aaway. May mga bagay na gusto niyang gawin, pero hindi yun ang nagagawa niya. Pero may mga bagay na ayaw niyang gawin, pero yun ang nagagawa niya. That is waging war inside him. Ganun na ganun tayo. Say amen. Say amen. May mga bagay na gusto nating gawin, pero hindi natin nagagawa. Yung mga bagay na ayaw nating gawin, yun ang ating nagagawa. Amen? Nahulog tayo sa tukso. Sa verse 19 o verse 20, datapat kung ano ang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan na tumitira sa akin.
Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Everybody say amen. Kaya ang sabi nito, sapagkat kung hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan ng tumitira sa akin. As a Christian, our heart always desire to live a holy life, to be perfect in the sight of the Lord. But there is a strong force. Meron pong malaking mga minamahal lakas na tumutulak sa atin para gumawa ng isang bagay na labag sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Our heart are full of desire na maging perfecto, to live a godly life, to live a holy life. Pero there is a such purpose that push us to do such things, to broke the heart of God. Meron pang malakas na persa na tumutulak sa atin na magkasala, mga minamahal. May malakas na persa na tumutulak sa atin na gumawa ng mabuti. May malakas na persa na tumutulak sa atin na manalangin. May malakas na persa na tumutulak sa atin magpuri. May malakas na persa na tumutulak sa atin, mga minamahal ko, na dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Pero may malakas din na persa na tumutulak sa atin na wag dumalo, wag manalangin, wag magpuri, wag sumunod sa kabanalan. May malakas na persa na tumutulak sa atin na wag magtapat sa pagbibigay. There is waging war, a tug of war inside us. Amen? Amen. Pero sometimes, natatalo yung malakas na persa na dumalo sa gawain ng Panginoon. Nananalo yung malakas na persa na wag dumalo. Amen. Natatalo yung malakas na persa, tinutulak tayo na manalangin. Pero yung malakas na persa sa kadiliman, tinutulak tayo na wag manalangin. Sometimes, overcome tayo ng evil forces, malakas na kapangyarihan ng kadiliman upang tayo po ay magkasala. There is struggles. Meron pong grabing struggle sa ating puso na, Lord, ang hirap, mahal na Panginoon, ng ganitong uri ng pakiramdam. Gusto kong dumalo, gusto kong manalangin, gusto kong magpuri, pero mayroong malakas na persa na pilit na itinutulak tayo na lumabag sa kalooban ng ating mahal na, pilit na itinutulak tayo na sumuway sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Lord, ano ba ang aking susundin? Dadalo ba ako o hindi? Mananalangin ba ako, mahal na Panginoon, o hindi? Magpupuri ba ako, mahal na Panginoon, o hindi? Magtatapat ba ako, mahal na Panginoon, o hindi? Grabing struggle natin. Say amen. Say amen. Diba? Grabing struggle, lalo na kung malaking halaga na. Lord, magtatapat ba ako o hindi? Ibibigay ko ba ito o hindi? Amen. Nandun yung struggles natin. Nagkaroon tayo ng malalim na struggle, mga minamahal, dahil na-open na yung awareness natin. Dati-dati wala tayong ganitong struggle. Bahala kung hindi natin alam kung anong kasalanan, hindi natin alam kung anong tama, hindi natin alam kung anong kalooban ng Panginoon. Kaya wala tayong binabantayan. Wala tayong struggle sa buhay. Amen. Pero start na naglingkod tayo sa Panginoon, nabuksan yung ating kamalayan sa kalooban ng Diyos. Mga minamahal, sometimes nahihirapan tayo, Lord, patawad, mahal na Panginoon. Doon ang ating bagsak sa paghingi ng kapatawaran sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, kahit ano ang ating gawin, magkakasala tayo. Why? Because our body is a sinful vessel. Itong ating katawan, ito'y makasalanan. Say amen. Say amen. At anong plano ng Diyos? Ano ang plano ng Diyos? Ano ang kalooban ng mahal na Panginoon? Itong mortal body, papalitan ng Panginoon ng immortal. Itong corruptible body, itong katawan na may pagkabulok, papalitan ng mahal na Panginoon, katawan wala ng pagkabulok, katawan na wala ng kamatayan. Kapag nasa atin na ang katawang walang kamatayan, ang katawang walang pagkabulok, ang tawag sa atin ay divine body na po, mga minamahal. Kapag ikaw ay spiritual na, kukunin ng Panginoon ang katawang may pagkasira, kukunin ng Panginoon ang katawang may kamatayan, papalitan ng katawang walang kamatayan, katawang walang pagkasira, ang katawan mo, ang buong pagkatao ay magiging spiritual na, wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa iyo. Pero as long na tayo po ay sinusukluban pa ng laman,
As long na tayo po ay nandito sa laman. Amen? May mga instances na tayo po ay magkakasala. Say amen. Yang sabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 15, verse 54, pakibasa po ng talatang ito. Praise the Lord. From the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 54. So when this corruptible shall have put in incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Amen. Akin na primer karta para con el mga Kristiyano na Corinto, na Kapitulo 15, versikulo 54 tabla. Y cuando este cuerpo que tamanbulok ay akaba ya bisti aquel cosa que hindi mas tamanbulok. Y cuando el cuerpo que tamuri y akabaya bisti aquel cosa hindi mas tamuri. Entonces, ay cumpli el taabla na escritura, destrozado ya el muerte hasta para cuando. Praise the Amen. Lord. Palakpakan natin ang salita ng ating pinakamamahal na pon. Sa 54, sa Tagalog version, datapat pagka itong may kasiraan, ay mabihisan ng walang kasiraan. Itong may kamatayan, ay mabihisan ng katawang walang kamatayan. Kung magkagayoy, ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Palakpakan natin, death swallowed by victory. Ang kamatayan, mga minamahal, ay napagtagumpayan na po ng dakilang tagumpay na galing sa, nandun ang ating pagiging perfecto once na yung ating corruptible, yung ating mortal body ay palitan ng incorruptible, ng immorality, mga minamahal, nandun na po yung time na kahit kailan ay hindi na po tayong magkakasala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, start na nagkaroon tayo ng consciousness, ng malalim na awareness for what is sin, what is God's standard, doon nagsimula yung ating mga struggles sa buhay. Minsan, bilang tao, napagbibigyan natin mga minamahal yung ating mga kahinaan. Minsan bilang tao, napagtatagumpayan tayo ng pita ng ating mga laman. Dahil sa paulit-ulit nating pagkakasala, ang iba'y tumatalikod na lang, nagbabackslide na lang, dahil hindi na po nila kaya yung guilty sa kanilang mga puso. Hindi na po nila kaya yung insecurity na patuloy pong nagpapaalala, nagre-remind sa kanila ng kanilang pagkakasala. Tumatalikod na lang. Ngunit tayo po, mga minamahal na nagpapatuloy, tayo po yung mga Kristiyanong walang hiya. Amen. Amen. Hindi tayo nahihiya sa mahal na Panginoon. Kahit nagkasala na tayo, nagkulang na tayo, nagkamali na tayo. Amen. Marami na tayong mga lapses sa buhay. Kahit marami na tayong nagawa, na pagtagumpayan na tayo ng ating kahinaan, pilit nating ilinalapit ang ating sarili. Para tayong publicans ba? Yung publicans, amen. Alam po ninyong ginawa ng publicans, halos ayaw niyang pumasok sa simbahan dahil hiyang-hiya siya sa kanyang sarili. Amen. Ayaw niyang pumasok sa simbahan, pero kailangan niyang pumasok doon sa loob ng templo dahil alam niya nandoon ang Diyos, nandoon ang kapatawaran ng kanyang kasalanan. Pinupukpok niya yung kanyang dibdib, halos ayaw niyang tumingin sa taas. Anong sabi niya? Lord, forgive me, for I'm a sinner. Patawarin mo ko, Panginoon, dahil ako isang taong makasalanan. Pilit nating ilinalapit pa rin sa kabila ng ating mga failure, sa kabila ng ating mga lapses, sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng ating mga kahinaan, dumadalo pa rin tayo sa gawain, ilinalapit pa rin natin ang ating sarili. Paulit-ulit tayong nagkakasala, paulit-ulit tayong nagkukulang, paulit-ulit tayong nagkakamali, pero pilit naman nating ilinalapit ang ating sarili dahil kailangan natin ang kahabagan ng Diyos, kailangan natin ang kapatawaran ng ating mahal na Panginoon, kailangan natin, mga minamahal ko, na magpakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon dahil kapag makita ng Diyos ang ating taos pusong pagpapakumbaba, ang habag ng Panginoon ay nariyan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kahit tayo paulit-ulit na nagkakasala, paulit-ulit din naman tayong lumalapit sa mahal na Panginoon upang humingi ng tawad. Our loving God understand our imperfection.
yung ating mga weaknesses, yung mga kahinaan natin, naunawaan niya ng Diyos. Amen? Dahil alam ng Panginoon na bilang tao, tayo po'y nasa laman pa rin. Pero ganun pa man, minamahal, kailangan ipakita mo sa mahal na Panginoon pagsusumikap mo. Amen? Dahil hindi tinitingnan ng Panginoon yung mga failure natin, yung mga lapses natin. Kapag lumamit ka ng may pagsusumikap, mga minamahal, yun ang tinitingnan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang pagsusumikap mo, mga minamahal, na kahit nagkukulang ka, dumadalo ka pa rin, kahit nanghihina ka, nagpupuri ka pa rin, nananalangin ka pa rin. Kapag makita ng mahal na Panginoon na ganun ang uri ng iyong puso, mga minamahal, darating ang araw, may mga temptation, iyong mapagtatagumpayan sa gitna ng kahinaan, palalakasin ka ng ating mahal na Panginoon. Last verse po, Psalm 78 verse 37 up to verse 39. Amen. From the book of Psalms chapter 78 verse 37 to verse 39. For their heart was not right with him, neither were they steadfast in his covenant. But he, being full of compassion, forgave their iniquity, and destroyed them not. Ye many a times turned he his anger away, and did not stir up all his wrath. For he remembered that they were but flesh, a wind that passeth away, and cometh not again. Sa Tagalog ko na lang po babasahin. Sabi ng Bible sa verse 37, pakinggan po ninyo mga minamahal, ito po ang malalim na kaawaan ng mahal na Panginoon sa atin ng mga tao. Sabi ng Biblia, ang bansa ng Israel, paulit-ulit silang nagkasala. Hallelujah. Pero paulit-ulit silang pinatawad ng Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hindi masukat ang lalim. Hindi maririp ang lawak. Hindi matarok ang lapad ng kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Yun ang ating pasalamatan. Dahil ang puso ng Panginoon kakaiba sa puso ng tao. Kahit palagi natin siyang nasasaktan, kahit palagi tayong sumusuway, pero ang kahabagan ng Panginoon ay totoong mayaman at sagana. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi sa 37, sapagkat ang kanilang puso ay hindi matuwid sa Kanya. Ang kanilang puso ay hindi matuwid sa Kanya. Nitapat man sila sa Kanyang mga tipan. Ngunit siya'y palibhasang puspos ng kaawaan, ay pinatawad ang kanilang kasamaan, at hindi sila nilipol. Oo, madalas na inihiwalay niya ang kanyang galit at hindi niya pinupukaw ng buo ang kanyang puot. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kahit gusto nang magalit ng mahal na Panginoon, pinipigilan niya yung kanyang galit. Kahit ang kanyang puso ay punong-puno ng puot sa ating mga pagkukulang, pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Say amen. Grabe ng pasaway natin, paulit-ulit na lang, pero pinipilit na pigilan ng Panginoon ang kanyang sarili. Pero sometimes, napupuno din ng mahal na Panginoon. Yun ang nakakatakot. Yun ang nakakatakot. Paulit-ulit kang nagkakasala, paulit-ulit kang nahuhulog sa iyong kahinaan, ang Panginoon pinipigilan niya ang kanyang sarili na hindi mapuno ng galit, ngunit may panahon na kapag mapuno ng galit ang Panginoon, darating ang hukom, hatol ng ating mahal na. Yun ang nakakatakot. Sa verse 38, ano pong sinabi ng Biblia? Ngunit siya'y palibhasang puspos ng kaawaan, ay pinatawad ang kanilang kasamaan, at hindi nila nilipol, oo, madalas na inihiwalay ang kanyang galit, at hindi pinupukaw ng buo ang kanyang puot. 39, at naalala niyang sila'y laman lamang hanggang dumadaan at hanging dumadaan at hindi na bumabalik. Gusto na sanang puksain sila. Amen? Dahil sa kanilang kasalanan, katigasan ng kanilang mga puso. Binabaliwala nilang salita ng Panginoon. Ngunit naalala ng mahal na Panginoon na ito'y mga laman. Ito'y mga taong nasa laman. Amen? Amen? Kaya ganun ang lawak ng pangunawa ng ating mahal na Panginoon. Pero kapatid, huwag nating abusuhin ang kahabagan ng Diyos. Huwag nating abusuhin ang awa ng mahal na Panginoon. Huwag natin na abusuhin, mga minamahal, ang pagliligtas ng ating dakilang Diyos.
dapat ay bulay-bulay hindi natin ang ating sarili na sa bawat nating pagkakasala ay paulit-ulit nating sinasaktan ng mahal na Panginoon. Sa bawat nating pagkakamali, mga minamahal, sa bawat nating pagsuway, ay para itong pako, mga minamahal, sa paa at sa kamay ng ating mahal na Panginoon nang siya'y nakapako sa krus na paulit-ulit nating ibinabaon ng malalim. Isang worker po, mga minamahal, ang nasa loob ng pastoral house. Siya po ay isang bakla na binago. Grabe yung kanyang kahinaan. Alam niyo, hindi natin dapat pagtawanan yung mga bakla na binago ng mahal na Panginoon. Hindi biro yung kanilang struggles. Yung dating tomboy na binago, hindi biro yung kanilang pinagdadaanan. Oo, hindi natin yung nararamdaman dahil hindi tayo dating tomboy, hindi tayo dating bakla na na-attract sa mga opposite sex. Hindi natin yung nararamdaman, pero yung mga kapatid nating bakla na binago ng Panginoon, mga kapatid nating tomboy na binago ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi biro yung kanilang pinagdadaanan. Beloved Kuya Rap Blanco, dating bakla na binago ng mahal na Panginoon, sabi ng ating mahal na pastor, dapat araw-araw kang mag-ayuno, araw-araw kang manalangin upang ma-overcome mo yung kahinaan mo. Hindi biro yung kanilang struggles. Everybody shout, praise the Lord. Isang kapatid na manggagawa, pumasok sa loob, isang worker siya. Grabe yung kanyang weakness. Hirap na hirap siya araw-araw. Umiik siya. Grabe yung kanyang iyak panahon ng puri. Nagtataka kami, bakit grabing umiyak? Yung pala, mga minamahal, hirap na hirap siya sa kanyang pinagdadanon. Siyempre, mga minamahal, siya po ay mga minamahal, alipin ng katawang lalaki. Ngunit ang kanyang puso ay puso ng babae. Nahihirapan siya. Nandun siya sa loob ng quarters. Mga brothers yung mga minamahal kasama niya. So hirap na hirap siya. Amen? Mga minamahal, mga pagsubok, problema sa loob ng pastoral house, pagtuturo, pagtutuwid, nagkahalo-halo na. Nag-decide po siyang lumabas, mga minamahal, pag-worker. Amen? Pero alam po ninyo, madaling araw sa po'y lumabas, binuksan niya ng pinto habang walang bantay. Mga minamahal, paglabas niya ng gate, meron siyang nakitang liwanag sa langit. Amen? Nakita niyang liwanag, may nakita siyang picture, mga minamahal, kamay ng mahal na Panginoon nakabuklad, mga minamahal, butas. Sabi ng mahal na Panginoon, anak, sa tuwing inyong pagtalikod, sa tuwing kayo nagkakasala, sa tuwing kayo lumalabag sa aking kalooban, nasasaktan ako. Amen? Yung mga pako na ibinaon sa aking kamay at sa aking paa, ay paulit-ulit itong ibinabaon, mga minamahal. So ibig sabihin, nasasaktan ang mahal na Panginoon. Kaya although na nauunawaan ng Panginoon yung ating mga weaknesses dahil tayo tao lang, pero mga minamahal, pag sumikapan naman natin, maluwalhati ang Diyos. Pag sumikapan naman natin, masunod ang kalooban ng mahal ng Panginoon. Huwag nating isipin na ang Diyos ay malawak sa pangunawa. Ang isipin natin ay mapalugdan natin ang Diyos. Maluwalhati natin ang Panginoon. Ang mahipo natin ang puso ng Diyos. Mga minamahal, manalangin tayo sa oras nito. Tayo po yung umawit sa mahal na Panginoon. Habang tayo po yung umawit, idulog natin ang ating sarili sa mahal ng Panginoon, Lord. Salamat sa iyong pangunawa. Iyong nauunawaan kami nasa laman. Salamat, O Diyos. Awitan natin ang awiting ito. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos.